Security arrangement sa araw ng inaugurasyon ni President-elect Noynoy Aquino. Kasado na ang international singing sensation si Charis Pempenco. Ang siya pong kakanta ng Lupang Hinirang. Narito ang report ni Ruth Cabal. Dahil daang libong inaasahang personal na sasaksi sa makasaysayang panunumpa ni Noynoy Aquino bilang ika-15 Pangulo ng ating Republika sa June 30, hindi bababa sa 3,000 pulis ang ipakakalat sa Quirino Grandstand kung saan idaraos ang inaugurasyon. Bukod pa yan sa mga taga-PSG na nakatoka sa mismong loob ng grandstand at MMDA aides na magmamando ng traffic. Ngayong linggo, lalagyan ng 4 na CCTV ang paligid, abot pa hanggang sa May Manila Hotel at US Embassy. Sa Quezon Memorial Circle naman, kung saan gaganapin ang street party kinagabihan, 3,000 pulis din ang magbabantay, pati sa mismong ruta mula Malacanang. Papalibutan pa ng dagdag na fence ang circle para mas malimitahan ang galaw ng tao. We will be aiming for zero carnapping, zero crime. Actually, we have enhanced yung aming security and also yung intelligence gathering. Sa ngayon, nakikipag-coordinate na raw sa PNP ang heads of state ng East Timor, Malaysia at Thailand para sa seguridad nila sa pagdalo sa inaugurasyon. Meron din daw darating na delegasyon mula Amerika at Singapore. Sabi ng tagapagsalita ni President-elect Aquino, halos buo na ang kanyang inaugural speech na aabot daw ng 8 minuto. Manolo Quezon also helped, but the style, the tenor, the beat, the rhythm, it's all Noynoy. It's his idea. According to Manolo, based on his experience with President-elect Aquino, 85% of the speech is President-elect Aquino's. Ayon naman sa kapatid ni Aquino na si Chris, kumpirmado na raw na ang international singing sensation na si Charis Pempenco ang kakanta ng pambansang awit sa inaugurasyon. Tumutulong lang naman ako dun sa entertainment side and dun sa mga magpa-perform. Binubuo namin ngayon kung ano yung magiging program doon sa Quezon Memorial. And then, apart from confirming Charis, kasi Ogie Alcacid is taking charge of the songs that are going to be sung in Quirino Grandstand. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting. At kagunay po ng balitang yan, makausap natin si Manila Mayor Alfredo Lim. Mayor Lim, good morning! Umaga sa iyo, Arnold, at sa lahat na yung mga tagapakinig. Yung inspection doon sa Quirino Grandstand, tuloy ho ngayong umaga? Ngayong umaga, alas 9, mag-i-inspeksyon kami ni Maria Montelibanot, yung kanyang task force. Opo. Para makasiguro na ayos na yon pagdating ng inauguration ni President-elect Noynoy Aquino. Kasama rin yung mga taga-DPWH, Mayor? Oo, kasama rin. Kasi sila namamahala sa renovation Oho. Ano, napabayaan ba talaga yung Quirino Grandstand? Hindi, mga 2 months ago kasi, nag-inspeksyon ng mga engineers ng Public Works at nagsabit sila na report na it should be condemned. Opo. Kaya matapos masabit yung report, ginawa naman nila ng paraan. Kaya nasa ayos naman nung pagdiriwang nung Independence Day, nung June 12. Okay. Ilang porsyento na ho ba yung medyo nakumpleto na dyan sa pag-aayos, Mayor? Palagay ko, 90% tapos na Abot na kaya abot. lang, siyempre, iba naman ito, inauguration. Marami silang ngayong ginagawa mga finishing touches. Ano po ba yung direktiba nyo kay MPD Director Chief Superintendent Magtibay po? Aba, hindi. Sila ang responsable sa security, Saka yung kaayusan sa traffic. Opo. Pero hindi lang Manila Police Department ang may pananagutan niya. Kaya may coordination sa PNP, sa Armed Forces, at lalo na sa PSG na siyang namamahala sa seguridad at kaligtasan ng mga Pangulo. Pero bilang Mayor ng Maynila, isa ho ba kayo sasalubong kay President Noynoy? Siyempre tayong host city. Ito tayo sasalubong doon sa Grandstand. Okay. Good luck, Mayor. Salamat po. Maraming salamat, Arnold. Mabuhay kayong lahat. Manila Mayor Alfredo Lim. Senador Mar Rojas magsisilbing informal advisor ni incoming President Noynoy Aquino. Paliwanag ni Attorney Edwin Lascerda ang tagapagsalita ni Aquino. Yan ay habang umiiral pa ang 1-year appointment ban sa mga natalong kandidato. Pero sa oras po na matapos ang 1-year ban, shock daw na may naghihintay na cabinet post sa running mate ni Aquino. Ayon sa source ng GMA News, interesado raw si Rojas sa Department of Foreign Affairs, Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. He's an expert in trade, in the economy.
in finance. So whatever that his expertise is required, he will be more than happy to help the President. AFP Chief of Staff General Delfin Bangit magre-retiro na ngayong araw. Yan ay matapos aprubahan ni Pangulo Arroyo ang kanyang early retirement o optional retirement. Mamaya alas 3 ang hapon ang change of command ceremony sa Camp Aguinaldo. Papalit po kay Bangit si AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Nestor Ochoa, miyembro ng PMA Class 77. Pero acting capacity lang ang appointment ni Ochoa hanggat hindi pa nakakapagtalaga ng permanent Chief of Staff si incoming President Noynoy Aquino. Samantala sa mismong pagdiriwang ng kanyang ika-69 na kaarawan, isinabay po ni Luis Chavez Singson ang panunumpa bilang Governor-elect ng Ilocos Sur. Kasabay ni Singson na nanumpa ang mga bagong halal na opisyal sa probinsya. At dahil double celebration, bigatin din ang mga bisita gaya ni na Pangulong Arroyo at Congressman-elect Manny Pacquiao. Nakiisa rin sa selebrasyon ang daan-daang Ilocano na sumuporta kay Singson. Matapos manumpa, inilibot ni Singson ang mga taga-media sa Baluarte Zoo. Birthday wish ko, sana magkaisa buong probinsya at buong nasyon para sa kaunlad ng ating bansa.